Bakit mo ipapasabpina yung kanilang bank statement? Akala ko ba meron na kayong ebidensya kaya kayo nag-ano ng impeachment na mayroong problema at mandarambong ito si BP Sara. Ngayon, maghahanap ka ng ebidensya. So nagsampa kayo ng kaso, wala pala kayong ebidensya. Palalakasin. So anong ibig mong sabihin, mahina yung ebidensya mo? Ngayon lang ako nakakakita ng abogado, ito mahina talaga utak nito. Hindi ko mainti. Ako hindi naman ako matalino. Kaya lang yung iba kasi kaya nagmumukhang bobo dahil hindi nagrarason sa linya ng katotohanan. Nagrarason sa linya ng 150 million reasons. Kaya nagmumukhang bobo. Wala pala kayong ebidensya. Mahina pala ebidensya nyo, sinampan nyo. Pumirma kayo. O di katuta kayong mga bobo dyan, ay nagbobobobobohan. Hindi bobo. Matatalino yung mga yan eh. Paano mananalo yan kung di matalino? She's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right. Habang wala pang pinal na petsa kung kailan sisimulan ng paglilitis, puspusan na ang paghahanda ng mga mambabatas na tatayong prosecutor laban kay VP Sara. Ito malaki kaso kay ni Tamba. Then ako naniniwala ako. Umaten man or hindi umaten si BP Sara. Maglalabas yun ng video or ebidensya laban dito kay Tamba. It's not easy to put a good man down. Iba po ang Duterte. Ang intelligence ng Duterte matindi. Tingin ba nila stupido si PRRD? Ang daming hawak na ebidensya niyan. Kaya nga at the get-go, alam niya may adik. Bakit? Alam niya na dati pa may listahan siya. Kaya alam ko, maglalabasan ng videos nitong mga ito. And possibly, alam niya ni Marcos. Dahil dito, hindi na pwedeng pigilan yung ebidensyang ilalabas ni BP Sara. Kasi sa Quadcom, pwede nilang pigilan eh. Teritoryo nila yan. Matapang yung mga buhaya na yan dahil nandun sila sa Manila Zoo. Doon sa teritoryo nila. Pwede nilang harangin ang ebidensya. Pero pagdating sa impeachment, medyo may kontrahan ng Senado at hindi nila pwedeng diktahan ng Tatandaan nyo, mas malaki ang mandato. Kahit na pinipilit ng lower house na ayaw pa nilang magpatawag na lower house because for them, pantay sila. Maybe for sa batas, pantay sila. Maybe. But remember this, mas malaki ang mandato ng Senado. Ibig sabihin, alam naman natin ang power comes from the people. Pag malaki ang mandato, it means maraming supporters. So hindi nila pwedeng diktahan ng Senado. Pag naglabas ng ebidensya si BP Sara, lulubog to si Tamba. Maniwala kayo. May problema to sa Okada eh. Hindi ako may sabi niyan, balita sa Japan. Ilang beses na po natin blinagyan dito. At sinabi yan ni BP Sara. At the proper time, ilalabas niya. Nagpulong na sila at pinag-usapan ang 7 articles of impeachment at kung ano-ano ang posibleng ebidensyang ipipresenta nila. Division of work lang muna. Tapos yung mga possibilities po, mga legal arguments po, like for example, Ito si Chua na ito. Ngayon na sinasabi ni Alam nyo ba yung sinasabi na itong si Congressman Alvarez? Alam ba, nung 200 plus, ay si Marcoleta ata nagsabi nito, alam ba ng 200 plus na pumirma dyan sa impeachment ni BP Sara, alam nila ang nakalagay sa complaint? Meron silang ebidensya na kayang ilabas?
Naniniwala sila sa sarili nila kumpirmado? At nabasa ng mga pumirma? O dahil sa 150 million reasons nyo, kaya lang pumirma? Ako, wag tayo maglokohan. Ito hindi ko nababanggitin sa inyo. Kanina lang eh. May nakausap akong politiko. Asar na asar. Bakit? Yung kamag-anak niya pumirma. Pareha silang politiko. Kamag-anak niya pumirma. Ano rason? Hindi naman daw alam nung mama na kaya siya pumirma eh. Siyempre, alam nyo na kung bakit siya pumirma. Hello? Naglolokohan ba tayo dito? Paano pag nag-resign? So ano ang stand natin? So, siyempre, pinag-uusapan. Plano ring ipasabina ng prosecution team ang mga bank record ng Vice Presidente. Para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin, ito'y dun sa SALN, sa issue po ng SALN. Tingnan mo ito mga ito. Buang din talaga to si Chua. Bakit mo ipapasabina yung kanilang bank statement? Akala ko ba meron na kayong ebidensya? Kaya kayo nag-ano ng impeachment na merong problema at mandarambong ito si BP Sara. Ngayon, maghahanap ka ng ebidensya. So nagsampa kayo ng kaso, wala pala kayong ebidensya. Palalakasin. So anong ibig mong sabihin, mahina yung ebidensya mo? Ngayon lang ako nakakakita ng abogado, ito mahina talaga utak nito. Hindi ko maintindihan. Ako hindi naman ako matalino. Kaya lang yung iba kasi kaya nagmumukhang bobo. Dahil hindi nagrarason sa linya ng katotohanan. Nagrarason sa linya ng 150 million reasons. Kaya nagmumukhang bobo. Wala pala kayong ebidensya. Mahina pala ebidensya nyo, sinampan nyo. Pumirma kayo. O di katuta kayong mga bobo dyan, ay nagbobo-bobohan. Hindi bobo. Matatalino yung mga yan eh. Paano mananalo yan kung hindi matalino? Siguro baka sweetik. Hindi natin alam. Di ba? Ngayon wala pala, mahina pala ebidensya nyo eh. Di ba? Kayo ba? Hinamon nga kayo eh, labasan ng SALN, labasan ng bangko. Ano sabi ni PRRD? Sige, bubuksan ko to. Bubuksan ko tong bangko ko, bukasan tayo ng bangko. Naduwag kayo pare-parehas. Kasi kayo, ang problema sa mga mama na ito, mahilig lang magtuturo. Mga ipokrito. Kala mo kalilinis. Kayo, kaya nyo magbukas ng ano? Sasabihin hindi naman kami na-impeach eh. O di ba nung iniimbestigahan kayo nyo si PRRD, hinamon kayo? Anong sabi nyo noon? Sumumpa si BP Sara. Ayaw sumumpa eh. Magpapadrug test kami. Nagpadrug test ba kayo? Sumumpa na si BP Sara. Until na wala pa nagpapadrug test sa inyo. Sa akin walang problema eh. Gusto nyo magpa-drug test tayo lahat. Ako inahamon ko pa lahat ng vloggers, pa-drug test tayo lahat. Lahat tayo, pati kayo mga quadcom. Pati kayo mga threesome. Ay, tricom. Threesome tuloy. Drug test tayo lahat. Maduduwag ka. Hindi kayo... Kasi ang takot lang sa hair follicle test at drug test, yung mga addict. Gusto nyo, araw-araw tayo magpa-drug test, basta kayo magbayad eh. Walang problema sa akin yan. Diba? Bakit matatakot sa drug test? Hindi ko maintindihan si Marcos, ba't natatakot sa drug test? Ako, kaya ko sabihin sa inyo, since birth, hindi ako nag-take ng illegal drugs. Newsep, yan, meron. Tempra, legal po yan, nabibili sa Mercury Drug. But illegal drugs, cocaine, shabu, kahit rugby, kahit yung ginagamit nilang cup syrup, no way. Kaya ko sabihin.
Kayo, kaya nyo magpa-drug test? Kaya nyo sabihin? Marcos, kaya mo? O kayo, sa mga nanonood, lagay nyo. Bakit hindi kaya ni Marcos magpa-hair follicle test? Tapos mga gunggong na ito, ayaw pa imbestigahan si Marcos. Diba, mga double standard, mga ipokrito, magkano ang confidential funds ni Marcos? Ang liit-liit ng kay BP Sara, pinag-initan nyo. Kung hindi pa naman kayo nuknukan ng mga ipokrito. Bukod dyan, naniniwala rin ang prosekusyon na malakas ang ebidensya ng pagtatangka ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza at Speaker Martin Romualdez. Sapat daw ito para ma-convict siya, lalo't recorded ang video. Ayoko na i-discuss yan kasi ilang beses ko na-discuss. Nagtatanga-tangahan lang yung mga yan. Alam naman nila na hindi nagbanta si BP Sara. Yung sinasabi nila na hindi lang buong Pilipinas nakapanood nun. Buong mundo pa nakapanood ng pagtatangka ni BP Sara. Tanga. Hindi po mura yun ha. Tanga means stupid. Ulitin ko. Nakapanood, yes, nakapanood. Pero hindi yung pagtatangka. Chua! Lawyer ka! Ba't ganyan kayo mag-isip? kung saan ito sinabi ng bise. Hindi po maidi-deny na milyon-milyon Isa ka pa, naka-t-shirt ka pa ng tingog. Promote nyo pa. Wala kang alam, kaya lahat ng sinasabi mo sablay. Ano bang alam nyo? Ano bang nagawa nyo sa Pilipinas, tingog? Bukod sa ayuda, na pera ng taong bayan yung pinamimigay ninyo. Ano sinabi si BP Sara? Yung amo nyo, si Romualdez, duwag sa competition. Takot. Hindi nga, anong nagawa ni Romualdez? Alisin mo ayuda. Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nagbabalita mula sa frontline. Tingnan mo, loko-loko. Ano mo rason niya? Hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Yan. Ganyan. Ganyan kalalim ang isip ng congressman natin. Nakita nyo?